sa ating lahat na nandito ngayon sa Bahay Iglesia. Patuloy na papuri at pasasalamat ang karapat-dapat na ipagkaloob natin sa ating Panginoon sa panibagong linggo na ibinigay niyo po sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah. Patuloy ang pasasalamat dahil binibigyan niya tayo ng kagalingan, kalakasan, inilalayo po niya tayo sa kapahamakan. Amen? Hallelujah. Sige po, tayo ng lahat ay dumako sa Espiritu ng Pananalangin. Magbigay tayo ng papuri at pasasalamat. Hingin natin sa Panginoon ang katagumpayan ng gawain ito. Manalangin po tayong lahat. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Sa oras na ito, wala po kaming ibang itataas kung hindi ang pangalan po. Pabigyan ka namin ng kalwalatian, ng kapurihan, mapasalamatan ka namin sa lahat ng iyong kabutihan sa aming mga buhay. Purihin ka, O Diyos. Sa paglapit namin sa inyo, sa iyong pinanaharapan, humingi po kami ng kapatawaran sa mga nagawa po namin kasalanan. Inaamin po namin na marami po kaming nagawa na hindi karapat-dapat, marami po kaming nagawa na hindi naaayon sa iyong nais. Hugasan mo ang aming mga puso ng banal na dugo ni Jesus para sa paglapit namin sa inyo, ang Panginoong Jesus ang inyong makikita sa amin. Lord, humihingi po kami ng awa, ng habag, ng iyong gabay sa umagang ito sa aming pong gawain. Nawa magkaroon ng katagumpayan ang pagtitipong ito, maitaas ang iyong banal na pangalan, maluwalhati ka namin, madakila ka namin sa Espiritu at katotohanan. Hayaan mo, Panginoon, na maihayag ang iyong salita sa umagang ito sa pamamagitan po ng aming pastor na gagamitin mo bilang instrumento upang ang tinig mo ang aming marinig. Panginoong Diyos, lahat ng mga tatayo sa harapang ito ay patuloy pong basbatan ng iyong kapangyarihan, manguna ka sa aming kalagitnaan banal na Espiritu. Dawa ang lahat ng gagawin namin, Panginoon, ay magkaroon ng kabuluhan sa aming pong mga buhay sa pagbibigay ng papuri at pasasalamat at pagsamba tanging sa iyo lamang, Panginoon. Maraming salamat at patuloy, Panginoon, na iniaalay namin ang buong araw na ito para sa iyo. Ikaw ang patuloy na maghari, ikaw ang patuloy na kumilos, at ang iyong kapangyarihan ang aming maranasan sa umaga ito. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Amen. God is good. And all the time. Karapat-dapat po siyang bigyan ng papuri at pagsamba sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Minsan pa, ibigay natin ang mataas na papuri, pasasalamat sa ating Diyos. Sa pamamagitan po ng ating mga papuri, akit at pagsamba, nawa ay mabigyan natin ng kalwalatian na banal na pangalan ng ating Panginoong Jesus.
give you glory. We give you praise. We adore you, O God. The universe is at your feet. Gave you rest evermore. The stars will light the skies for you, and always God be praised and sing. The Lord is strong, the Lord is strong. We sing, I adore you. I adore you. And there's none that compares to your majesty, O Lord. Let's adore our God. Let's praise Him. I adore you. And I stand in the wonders of your love. Muling sabihin natin sa ating Panginoon, the universe is at your feet. The universe is at your feet. Gave you rest evermore. The stars will light the sky for you, and always God be praised, God be praised, and we sing. The Lord is on high, the Lord is on high. I adore you, I adore you. I adore you. And there's none that compares to your majesty, O Savior, Jesus, Redeemer, Lord of heaven, Lord in majesty, crowning glory, creation adores you. My holy King, O God, God Almighty, God Almighty, and forever the Lord is
napapapurihan ka, kapag naluluwalhati ka, binababa mo, ibinubuhos mo ang iyong pagpapala ng Panginoon. Kaya tinatanggap namin ang pagpapalang ito, ang pagpapala ng kagalingan sa mga sakit na nararamdaman ng aming mga pisikal na katawan. Maraming salamat sa kalakasan na patuloy mo pong pinagkakaloob, Panginoon, sa lahat ng mga dumudulog sa iyo araw-araw sa kanilang dalangin kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Ngayon din po, Panginoon, maraming salamat sa pagtugon sa dalangin sa pinansyal, Panginoon. Maraming salamat dahil alam po namin na naririyan ka, hindi ka natutulang sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Wala po kami ibang gagawin sa oras na ito kung hindi magbigay ng papuri at pasasalamat sa iyong banal na pangalan. We give you praise and we give you glory. In Jesus' name, amen. Alam po ako na napakasarap po magpuri sa ating Diyos. Amen? It's really an opportunity to stand before the presence of God. Lalong-lalo na po kapag kasama natin ng mga kapwa mananampalataya na nagbibigay ng papuri at pasasalamat sa ating Diyos. Amen? At ngayon po, dala po tayo sa pakikinig ng banal na salita ng ating Diyos na iyakin po sa atin ng mahal nating Pastor Archie Iglesias. I-bless po natin ang ating pastor sa pamamagitan po ng papuring pasasalamat sa ating Diyos. Every time po na pinaralaman po ako, ito po ay ino-offer ko sa Panginoon dahil sa kanya mo ang pinakamataas ko na papuri, pagpapasalamat po at paglakitan. Kaya kung ulit po, palapakan po natin ang ating What does it take to have a personal relationship with the Lord Jesus Christ? Palagi po natin napag-iisipan at ating po napag-ugulayan po na ang kaligtasan ng tao po ay hatid sa Kanya ng Panginoon sa isang paraan na libre na hindi niya binayaran, na wala siyang ginawa, at wala po na merit man lamang ng tao o kaya po ay maganda man lamang po na sinagawa sa kanyang buhay para makamtan niya po ang buhay na walang hanggan. Palagi natin narinig yan, for you to become saved, you should have faith in the Lord Jesus Christ. Kailangan magkaroon ka ng personal na relasyon. Pero ano po ba yung kahulugan na pagkakaroon natin ng personal na relasyon kay Jesus? Kasi madali mong sabihin na may ako personal relationship with the Lord Jesus Christ. Meron akong ugnayan sa Diyos. Ako naman ay palaging nananalangin. Maganda po sana na aking pong matalakay, lalo na po sa umagang ito na binibigyan po tayo ng karunungan ng Panginoon. Ano po ba yung kahulugan ng personal relationship with the Lord Jesus Christ? Kasi baka bumabigla po tayo, the Lord wants us to know, ito po dapat ilagay natin sa puso natin, hindi po porque araw-araw tayo nananalangin, may personal na relasyon tayo kay Kristo. Kahit ako, in the morning, in the evening po, dun sa mga paanyaya namin, kahit napagilan po kayo doon, araw at gabi, pwedeng wala pala tayong relasyon kay Kristo at pwede palang mapapahamang tayo. Kaya dapat maging aware po tayo. Pangalawa, hindi ko nangangahulugan, nag-aayuno kayo, kaya mapanaman po natin yan, na prayer and fasting po, masubukan ng mga tao. But it doesn't mean that you have a deeper and a personal relationship with the Lord Jesus Christ. Hindi na nangangahulugan na kabisado natin ng Bible po, o alam natin po ang lahat ng aral ng ating Panginoon Jesucristo na tayo ho ay may personal na relasyon. Kaya ay offer po itong mga aral nito. Nais ng Panginoon, lumanan tayo at nais ng Panginoon Diyos na malaman natin ang kanyang mga kalooban. Ngunit bago po ang lahat, nagnanais ang Panginoon na tayo po tumungo sa panalangin at tayo po lahat ay yumuko at patuloy po magsaliksik sa kanyang banal na Espiritu. Dakilang mapagpalang Ama, kami po ay nagpapasalamat, lalo na po Panginoon Diyos sa umagang ito na
Binigay po kami ng pagkakataon makarating po sa face-to-face na praise and worship po ng Piece of Harvest Christian Ministry. Na ito po ay pagkakataon, Panginoong Ama, na ikaw po ay mapasalamatan dahil may buhay pa rin po kaming taglay at ang mga pangako ninyo, Panginoong Diyos, na patuloy ninyong nililinis ang aming mga kasalanan ay nagaganap po sa bisa po at kapangyarihan ng inyong pong mga salita. Sabi niyo po, if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. Kaya patuloy po ang mataas na patuloy po ang pasasalamat namin ng Ama sapagkat ang karunungan po ipapasa amin ngayong umaga na ito para malaman namin, Lord, kung inline ba o tama ba ang relasyon namin na amin mong sinasabi sa puso namin that we have a personal relationship with you, Lord Jesus Christ. Kaya salamat po, patuloy po kami gabayan, bigyan po kami ng pangunawa, patawarin po kami sa lahat ng aming naisip na isagawa, kasalita po, ng mga kasalanan, na kahit na ito po'y kasimula po ng dugo, Panginoong Ama, ay gagawin po kasimputi po ng niebe at kasimputi po ng bulak, Panginoon, because you have promised us that because of the cleansing blood of the Lord Jesus Christ, ano man ang nagawa ng pagkakamali po ay inyong pong pinapala. Salamat, Ama, ang mataas na kapulihan ay maling sa iyo lamang, sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dito po sa preaching natin, pinamagatan po natin na malalim na relasyon kay Kristo. Gusto niyo po ba malaman kung ano yung malalim na relasyon kay Kristo? Kasi ito po sasabihin ko po sa inyo, huwag po sana ikasasama ng loob niyo po, no? Yung mga pinagisnan po natin, lalong-lalo na yung mananamin ka ng prayer of acceptance, maliligtas ka na. Pwede po yun kung yung tao po hindi na mabubuhay kinabukasan. Ibig sabihin, wala na sa pagkakataon na makasama pa si Kristo. Pwede po yun. Pero kung bibigyan pa kayo ng Panginoong Diyos ng 10 taon, 20 years, 30 years na tayo po'y mabubuhay, dapat pag-isipan natin mabuti po, tama ba yung Lord's Prayer, na inconsistent ba dun sa mga bunga? Tatandaan niyo po mga kapatid, sa pamamagitan ng bunga ay makikilala ninyo kung sino po yung pinuno ng ating buhay. Kaya po dito po sa ating preaching, malalim na relasyon kay Kristo. Ito po, pagka natuntun po, lalo na yung mga audience natin, makikilala ninyo na yung umagang ito kung kayo po ba ay ligtas o hindi. Can we all say amen? Mahalaga po yan. Kasi uulitin ko po mga kapatid, I do not want to be judgmental sa mga kapatid namin na hindi naman namin nakakasama sa mga prayer. Kasi baka po kami na naroon, palaging dapat po gano'n ang ating pag-iisip po, no? Tayo na naroon, isa sa mga prayer circle na yun, baka tayo po walang relasyon kay Kristo. Kaya meron pong sangka para malaman po natin. At hindi tayo ililigaw ng banal na Espiritu kasi lahat tayo po yung nagsasaliksik. Ask and you shall receive, at sabi po ng Biblia, seek and you shall find, knock and the door shall be opened unto you. Can we all say amen? Yan po, no? Yung tawag natin dyan, ask, you seek, and you knock. Makakasumpong po tayo ng katotohanan. Dito po sa aklat ng 1:15-15, ganito po ang pahayag dito. Alam niyo po yung relasyon natin, it could be a relationship po bilang anak at ama. Pwede po ganun yung relasyon natin, ano? Pwede yung relasyon po natin ay tayo po ay kapatid sa kapatid. Yan po ang pwede natin makita po. Pero ano po ang turing na natin po sa relasyon natin kay Jesus? At ano po ang turing ni Jesus po sa bawat isa sa atin? In the book of John, chapter 15, verse 15, napakaganda po ang sinasabi dito. Hindi ko na kayo itinuturing ng mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng mga narinig ko sa aking Ama. Ito si Amen. Ang turing po sa atin ng Diyos ngayon, kaibigan. Hindi po tayo tinuring po na alipin. Hindi tayo tinuring po na isang tao mababa ang kalagayan, pero ang pagkakaturing po sa atin ngayon ay bilang kaibigan. At sino dito nagkaroon po ng matalik na kaibigan? Kasi po yung Panginoon. Nagkaroon ng best friend po. Alam ko po, ako nagkaroon ng best friend po nung ako po ay grade 1. Nakakita po kami, lady o BFF, paano yung tawag mo sa akin? Kahit maraming ako na po, nagkakalimulit kami, hindi ko na po nasubaybayan po. Ang tawag na po sa akin yan, BFF, kasi talaga akong makatuwang kami dati eh. At isa din may mga PPE uniform kami, nagpatatak po kami pareho ng t-shirt po, may apelido niya. Pagkatabi ko kasi kami Reyes yung apelido niya, Resos naman din po ako.
Tapos pag a-absent po siya, a-absent din ako. Hindi po pwede na may isa pong papasok. Ganun ang kasunduan namin. Papasok ka ba bukas? Hindi. Tinatamad ako eh. Kaya a-absent na rin ako. Wala yung best friend ko po sa klase. Totoo po yun ha. Na nangyari po yung ganun, very close po. At kung ano po yung sapatos niya, yung binibili yung sapatos, kung ano po yung damit niya, bibili ko rin po. Kasi meron po kami relasyon po bilang isang magkaibigan. Eh tayo, tinurong po ni Kristo na isang kaibigan. At ang kaibigan po, alam niya po ang lahat ng sikreto, alam niya po ang lahat ng ginagawa ng kanyang kaibigan, alam niya po ang lahat ng iniisip, kasi sinasabi po ang mga sikreto po eh. Lalo-lalo na kung makaling inyong kaibigan po ang inyong karelasyon. Kaya kung makakalimutan na ito pong opening verse na ito, mamaya yung conclusion po, titignan nyo. Nag-evolve po yung pag-ibig sa atin ng Diyos eh. Mula sa kaibigan, titignan nyo mamaya sa conclusion, iiba na. Mas tataas pa po sa relasyon po ng kaibigan, ang relasyon po na ipapakita sa atin ng Ama. Pero dito po, paano natin mapapakita po bilang isang kaibigan ito ho, na tayo ho ay talaga pong may malalim po na ugnayan sa Diyos. Hindi po si Pedro. Ito, sasabihin ko po sa inyo ha. Pwede ang tao po ay gumagalo po ng mga prayer. Okay? Nagre-request po kami na gumano kayo. Pero pwede po na ang ginagawa ng isang tao po ay routine. Paano po yun? Naalala po nung tayo mga estudyante, meron po tayo mga attendance sheet. Yung attendance sheet ko, pag nakapirma na ho, alisa na kami. Kasi wala naman sa puso namin mag-aaral nun eh. Ang mas gusto po namin dati ho, magpa-basketball, magka-cutting classes. Kaya yun ang tawag po doon, kaya ka naroon dahil routine lang, dahil kailangan lang for attendance purposes lang. Pero yung heart ko po, malayo. Hindi po talaga yun ang intention nyo ng manalangin, kaya dapat alam natin kung gano'n po yung kalalagayan natin o hindi. Eh yung ano po yung talagang nirelasyon kay Kristo, kahit walang attendance sheet po yan, kahit hindi kayo makuha ng picture, kahit po yan masabi po natin, hindi mo naman po nakita, hindi po kasi siya nag-online, kasi ho, minsan, mahina ang signal po. Pero yung heart niya talagang umiiyak po siya. That is a personal relationship with the Lord. O paano po natin malalaman? Una-una po, tignan mo mabuti ha. Sabi ko, ang pagsama sa Diyos sa araw-araw na pamumuhay, that is the one that gives us the idea na tayo po ay may personal na relasyon. Lahat ng gagawin, ultimong kakainin mo, ultimong iinumin mo, ultimong iisipin mo, ultimo po na inyong gagawin, ultimong sasalitain mo, ang lahat ng bagay po dapat kasama ninyo ang Diyos. Amen? Hallelujah. Sabi po dito, tingnan yung mga kapatid, ultimo na lang ang kakain ka at iinom ka. Kaya po, ang talagang may relasyon kay Kristo po, ultimo po yung kakainin niya, makakaluwalhati sa Diyos eh. Ultimo yung iinumin niya, magbibigay po ng ganap na kaluwalhatian at mataas na paputi. Huwag kayo magagalit, lalo na yung mga kabataan. Kung ang mga iniinumin po, hindi nakakalugod sa Diyos. Ito po yung Bible verses. Sana po, huwag kayo magagalit. Pag sinasabi mo sa inyo ang katotohanan. Ano ang sabi ng unang Korinto 10:31? Kaya nga, kung kayo'y kumakain, o kung kayo ay umiinom, o anuman ang ginagawa niyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. And all say, Amen. Hallelujah. That's a personal relationship with the Lord. Ang naman lahat, hindi po yung nakatago eh. Yung iinumin ko, hindi pwede pakialaman ni Kristo. Kaya mamaya, pagkatapos ng church, doon ako sa happy hour. Hindi ko, pati yung dapat papakialaman ni Kristo. Diyos mo po siya eh. You have a personal relationship with the Lord Jesus Christ eh. Pati po yung iinumin ninyo, ano man ho yan, alcohol man ho yan, o yan man po hindi maganda po, nasa ilalim po ng kapangyarihan ni Jesus. And pare, pastor, ano naman eh, yung kakainin ko naman linis ko naman yan, umahaw eh. Kaya yung pagkain mo ba natin, nagkakapagbigay ko ng kalwalhatian. Kaya nagbigay ko ng paalaala dito si Pablo, na dapat nakalan po natin, ano man ang ating kakainin, o ano man po ang ating iinumin, o ito nga ho yung paanyala ano man ang ginagawa ninyo. Hallelujah. Ay doon ang matutunan po yung mga kapatid na meron pong tinatawang ginagawa po pagka madilim o kaya may mga bagay na walang nakakakita. Pero if you really would like to have the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior, papasukin niyo po siya doon sa madilim na pintuan na tinataguan ninyo para mabigyan po kayo ng liwanag ng salita ng Diyos.
Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Hindi po pwedeng may brown out ang bahagi ng buhay ninyo na doon po nakatago ang lahat ng kapritsyo ninyo, ang lahat ng mga gusto po ninyong gawin, ang lahat po ng ayaw niyo isuko kay Kristo, at sa madaling na bahagi ng buhay ngayon, hindi Panginoon si Kristo. Kaya kung sasabihin ko, kaya magagalit ha, diretsahan po, wala kayong personal na relasyon kay Kristo. Total surrender. Ano sabi sa Bible? Who would like to follow the Lord Jesus Christ? Those who would like to follow me should, number 1, deny themselves, number 2, carry their own cross, and number 3, follow me. Paano ka mga kasunod? You have to deny yourselves. Kaya ano po yung mga tinatago natin dyan? Kaya nga po sabi ko isang nakausap ko, yung isang bagay po na ginagawa ninyo sa lihim, tapos bigla pong i-expose kayo sa liwanag, mahihiya kayo, yun lang yun, yung mga bagay na yun. Halimbawa lang, example lang po, hindi tayo lamang ugnayan o relasyon. Tapos nakikipag-meet tayo sa lugar po na hindi, walang nakakaalam, walang nakakakita, dahil hindi na natin naisuko kay Kristo yun. Tapos bigla pong dumating yung misis niyo, nahuli kayo roon. Ang nararamdaman niyo? Kaba? Takot? Galit? Pag may mga mararamdaman po kayo gano'n at wala po yung fruit of the Holy Spirit, I don't think you have a personal relationship with the Lord. Pero yung bakit ko na yun, na talagang Lord, narinig ko yung pastor namin, dapat ko pala mamaditin na pintuan, isuko ko na, ibigay ko na sa inyo, na wala na akong dapat ikahiya, sapagkat ako po'y nasa liwanag na, then that is the time that you really have accepted the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Madali mo po kasi sabihin na si Kristo po ay Panginoon na nagpagligtas eh. Pero ano po yung mga tinatago natin? Ano po yung mga bakit po na hindi nahahayag, mga kamalian na ginagawa natin, nagpapatunay po na hindi nyo pala isusuko ng ganap ang buhay niyo kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya, reassess po, revisit ourselves. Pastor, meron pa rin ako talagang tinatago. Hindi pa tuloy ang lahat po. Mabuti ang Diyos o, titinisin niya mo yan, bubuksan din yung mga madidilim na kwarto at mga yugto po ng buhay ninyo. Papasukin niyo siya, maging kakain kayo, maging iinom kayo, ano man ang sasabihin ninyo, ano man ang iisipin ninyo o gagawin ninyo, gawin ninyo, sabi ko dito, sa ikararangal ng Diyos. Ano? May bahagi ba ng buhay natin ngayon? Nakapagkahudinagdan tayo ni Kristo sa kanyang muling pagbabalik, ay hindi po niya ikararangal. Yun. Isuko na po natin yan. Ano pa po yung sabi ng isang verse dito sa Colosas? Huwag niyo makalimutan, matatambal yung verse na yan eh. Ang unang Corinto 10:31 at ang Colosas 3:17. Sabi po ng Colossians chapter 3 verse 17, at ano man ang inyong gagawin, at ano man ang inyong sasabihin, ay gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. At kung na may relasyon po, aalis ka ng bahayan, pinoconfide mo sa Panginoon, Lord, pupunta po ako dito. Kung yung pupuntahan niyo po, illegal. Yung pupuntahan niyo po, madilim. Yung pupuntahan niyo po, hindi alam ng mga asawa po ninyo. Ito na po yung gauge. Ito po yung measurement to know if we have personal relationship with the Lord. Bakit? Sabi ko ni Pablo dito, ano man ang inyong gagawin? Nakakahiya ba yung gagawin natin na ma-expose tayo? Ano man mo ang inyong sasabihin? Yung mga sinasabi pa natin, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Makaluluwalhati ka sa Diyos ko yan. Ang sabi ni Pablo rito ay gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoon at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Kaya ako nabibesa po sa mga kapatid ko na nagkaroon ng COVID, nagpapasalamat kami kay Lord, nagkaroon po ng mabigat na trahedya, namatayan sa pamilya, nagpapasalamat po sa Panginoon Diyos kasi alam niya po ang kapwiran, alam niya po kung ano mga pangyayari na ito, kalooban ng Diyos na nagaganap po sa buhay ng lahat ng umiibig kay Kristo. Kaya, ulitin ko lang po, sa unang Corinto, dun po sa 10:31, kakain ka, iinom ka, dito naman po sa Colosas 3:17, ano man ang gagawin mo, ano man ang sasabihin mo, lahat yan ay kailangan sa karangalan ng Diyos na may pagpapasalamat. Kaya we should not have a grumbling spirit po eh. Walang relasyon kay Kristo po, yung palaging reklamador po, matandaan niyo po. Lalo na ngayon, very stiff po ang competition ngayon. May mga iba-iba po tayo, mga pinapanigan po.
very tapo, ang toxic po na ng social media. Huwag na tayo maging contributor pa para po lalo mapag-iwalay po ang mga Pilipino. Kasi lahat ng ating mong gagawin, lahat ng ating sasabihin, lahat ng ating makainin, lahat ng ating iinumin po, gawin natin para sa kalwalhatian ng Diyos sa pag-asa ko na may pagpapasalamat para sa Kanya. Yan niyo po yan po ang taong may relasyon po. Kasama niya ang Diyos sa lahat ng bahagi ng kanyang buhay. Pati ba sa pagligo po? Pati po naliligo po kayo. E di katahan niyo yung Diyos po. Lalabas po kayo, natahanan po, prayer po. Kaya nga ito, malaking kasalanan nito kapatid. Yung pong sobrang gutom natin po na nakalimutan natin pong manalangin, una, pangalawa ho, naiintindihan ng Diyos. Pero it becomes a habit po. Kung umagahan, hindi man lamang naalala si Kristo, mas naalala na yung social media po at yung Facebook account niya. At bago ho manalangin, hindi na nanalangin, pinuhanan ng picture kinakain, in-upload na agad po, hindi ka naman masama yun. Pero walang panalangin. Kasi alam niyo po, pagka nag-pray po kayo, hindi na ipapa-upload ni Lord po yan eh. Kasi alam niya, maraming tao na nagugutugan po. Amen po kayo? Pag nag-pray kayo, Lord, maraming salamat sa mga pagkain ito. Ikaw po ang mag-bless po. Bibigyan kayo ng insight ng Banal Espiritu eh. Huwag anak, marami pong maiinggit. Marami pong magpipintas pa. Marami pong ma-offend pa. Kasi yung mga kinain nyo, mga masasarap. Ganun hindi yung ugali ko dati ho eh. Pero pinapakulamin ko sa kapangyarihan ng Diyos, sabi ko ng Banal Espiritu, huwag mo na para wala na ng away, huwag mo na i-upload. Yan po yung ibigay ko sa atin ang isang ng Panginoon po eh. Totoo po yun. Kaya po, pati po yung ating pagkain, Lord, maraming salamat po. Hindi pa napansin ko ngayon. Kung mas pagyati ko ngayon, bago ko kakain, walang prayer, buhanan po. Kaya po, may selfie pa. Lahat ng ambro ko nung kakainin. Pero palitan mo natin, kasi Christian mo tayo eh. Ano kung ipapalit natin? Huwag mo po muna po mga food selfie po. Ang gawin natin mo, prayer. And say amen. Lord, maraming salamat po sa mga pagkain na ito. Ikaw po nagbigay po nito. Yun yung may relasyon kay Kristo. Inuunang po muna po yung panalangin. Uulihin ko po, huwag makakalimutan niya. Yung unang Korinto 10:31, yung Colosas 3:17, kakain ka na lang, iinom ka na lang, gagawa ka na lang, sasabihin mo na lang, kailangan po para sa karangalan ng Diyos na may pagpapasalamat. Can you all say amen? Yung walang relasyon sa Diyos, paano wala lahat ito? Kakain yan, kahit anong pagkain ko, basta gusto niya, iinom po yan, kahit maka-offend sa Panginoon niya, gagawa po yan, yung kapritsyo ng gusto niya, sasabihin niya lahat po na walang pagbibigil, kahit ito po hindi na magaganda, at lalo din po, hindi po makapasalamat ang puso niya. Pabalitan niyo lang po makikita niyo ang tao po na walang relasyon kay Kristo. Pangalawa, dapat kasama niyo ang Diyos sa buhay niyo palagi o ito po, palagi natin sinasabi, panalangin. Totoo po yun. Pero alam niyo ba, para makita ang relasyon natin kay Kristo, ang hingin po natin panalangin, hindi po yung bigyan tayo ng bahay, bigyan po tayo ng magandang trabaho, bigyan po tayo ng magandang negosyo. Ang hingin niyo po na panalangin po, Lord, bigyan niyo ng karunungan. Yan, may tunay na relasyon po kay Kristo. You ask God for discerning spirit. Ano po sabi ng unang Korinto 1:24? Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo man o maging Griego, sino po ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos? Si Kristo ang kapangyarihan at ang karunungan ng Diyos. And you are seeking Jesus Christ, personal relationship. Sino po ba si Jesus Christ? He is the wisdom of God. Kaya pag may personal na relasyon ka kay Kristo, you seek for God's wisdom. Panginoon, bigyan niyo po ako ng karunungan. Panginoon, bigyan niyo po ako ng insights. Panginoon, bigyan niyo po ako ng tamang pagdidesisyon. Then you say amen. Makikita niyo po yung panalangin ng tao walang Kristo sa puso O kaya yung tao po walang malalim na relasyon. Lord, bigyan niyo po ako ng bahay. Bigyan niyo po ako ng pera. Bigyan niyo po ako ng magandang kalusugan. Hindi po masama po yan Pero kung araw-araw na lang po, yun ang panalangin ninyo. Bakit karunungan? Tingnan niyo mabuti mga kapatid sabi po ng next slide natin. Ayan. Ang priority po ng buhay ng tao, humingi siya ng wisdom sa Lord. That is having a personal relationship with the Lord. Yung una po kanina, lahat ng gagawin natin, dapat kasama ang Diyos. Kakain ka na lang, iinom ka na lang, gagawa ka na lang, magsasalita ka na lang. Dapat kasama ang Diyos. Pangalawa po, a
Santiago po yun eh. Ginamit po ni Kristo sa kanya, sabi po ng Santiago 4:5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y ibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumba. Alam niyo pa mga kapatid, sa Bible ko, meron akong nasaksihan dito. Pwede naman siyang humingi ng malaking kayamanan. Pwede naman siyang humingi po ng magandang kalusugan. O kaya po yung kagandahan lalaki. Pero tingnan niyo po, may pangyayari sa Biblia, kaya pinakamahalaga po sa relasyon natin sa Diyos, yung karunungan ng hihilingin. Bakit po? Tingnan niyo po itong example na ibibigay ko po sa inyo. Matatagpuan po natin sa aklat po ng unang hari, dito po sa 3:9 patuloy. In the book of 1 Kings, chapter 3, verse 9. Babasahin po yung mga walang Bible po. Sana magdala po tayo ng Bible sa susunod. Ano po ang sabi po ng unang hari, 3:9, regarding wisdom? Bigyan po ninyo ako ng karunungan kailangan ko sa pamamahala. Ito po si Solomon. Sabi ng Diyos sa panaginip ko, ano mang bagay, hilingin mo sa akin, ibibigay ko. 100% yun dahil mahal kita. Anong hiniling ni Solomon? Personal na relasyon sa kay Lord eh. Kung hindi ba siya ng maganda pong palasyo, kung hindi ba siya ng kapangyarihan, tignan niyo po. Ano ang sabi niya dito sa 1 Kings chapter 3 verse 9, patuloy. Bigyan po ninyo ako ng karunungan kailangan ko sa pamamahala at kakayahan kumilala ng mabuti at masama. Lord, ganun din ang prayer natin din niya, discerning spirit, to know what is good and evil. Naku, matutuwa ang Diyos dahil ang relasyon niyo po sa Kanya, i-cultivate niyo po. Huwag kayong hihingi po ng kotse, pahingi po Panginoong Diyos ng maganda pong bahay, huwag kayong hihingi po ng kalusugan palagi. Pwede po hingin yan, siguro hindi madalas. Ang hingin po natin ay walang iba kung hindi karunungan. Review lang po, ang sabi ni Solomon, dito po sa unang hari, 3:9, bigyan po ninyo ako ng karunungan kailangan ko sa pamamahala at kakayahan na kumilala ng mabuti at masama. Sapagkat sino po ba ang may kakayahan maghari sa napakalaking bayan ito? What is the consequence po? Pag tayo po ay humingi ng karunungan sa Diyos, ano po ang magiging at pagkitungo ng Diyos sa atin? Tingnan niyo yung verse 10 mga kapatid. Sabi po dito sa 1 Kings chapter 3 verse 10, dahil ito ang hiniling ni Solomon, nalugod sa kanya si Yahweh at sinabi sa kanya, dahil hindi ka humingi ng para sa iyong sarili ng mahabang buhay, o hindi pa rin ulit yung paghingi ng mahabang buhay, kapatid. Tingnan niyo po, ano po yung priority po if you have relationship? Karunungan, discerning spirit. Sabi ng Panginoon, dahil hindi ka humingi ng mahabang buhay, o kaya ho humingi ng kayamanan, o kaya humingi na mamatay ang iyong mga kaaway, kung hindi ang hiniling mo ay karunungan na kumilala sa mabuti at masama, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng hinihiling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo. Ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hinihingi, ang kayamanan, ang karangalan, at ang hindi mapapantayan ng sino ang hari sa buong buhay mo. Alam niyo po yung susi para ibigay mo ng Diyos ang lahat ng hinihiling natin. Yung ano po, diretsahan na, wala naman siguro maayaw ng kayamanan. Pero sige, amen. Gusto natin, bless po tayo. Wala naman siguro aayaw po ng kalusugan. Pero sige, amen. Hindi mo masama na humingi ng kalusugan. Pero unahin niyo muna ang karunungan na nagmumula sa Diyos at ang lahat ng mga bagay na ito ay bawang idadagdag na lamang. Mateo 6:33. Amen po ba yun? Kaya let us look at our priorities. Ang prayer po ba natin, Lord, magandang kalusugan. Lord, pagyamanin niyo po ako. Lord, bigyan niyo po sana ako ng kagandahan po ng lalaki o kagandahan po ng pangangalaman. Bigyan niyo po ako ng katanyagan. Bigyan niyo po ako. Seek wisdom first. At ang sabi po ng Biblia, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya bibigyan. Ano po ba yung karunungan po na natanggap po ni Haring Solomon na pwede niyong tanggapin? The beginning of wisdom is fear of the Lord, and understanding is the knowledge of the Holy One. Kawikaan, 9, yes. Hindi naman ang kailangan na. Magaling kayo sa Christy, na kayo valedictorian po. Minsan ang karunungan po na binibigay sa atin, just have a fear of the Lord in your heart. Nandiyan yung tukso. Ayaw ko kung patulan niyan, Panginoon, kasi mas mahal kita. That is wisdom.
Lord, sabi ko ng pastor namin, may mga kwarto pang nabibili na kung saan pumapasok po ako. Pero dahil gusto ko po talaga magkaroon ng personal na relasyon sa inyo, at ang sabi niyo po, ano man ang gagawin, ano man po ang aming sasabihin, kakainin, o kaya iinumin. Panginoon, ayaw ko na po na mag-engage po dito po sa vision ng pag-inom ng alak. Kasi pag iinumin namin po, for the greater glory of the Lord Jesus Christ. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Kaya pag nasundan niyo po ito na po yung tunay na personal na relasyon. Aba, lahat ng ginagawa mo, surrender kay Kristo. Ang hinihingi mo, priority sa buhay mo, panalangin ng kaluluhan. Kasi hindi mo susunod, pwede naman, sabi ng Lord, pwede mong hingin kahit patayin ko ang lahat ng kaaway mo. Bang, bigat mo na. I-acknowledge ko. Kung hindi ka ng kayamanan, bibigay ko lahat. Kasi nangako ko sa iyo eh. O kaya kapangyarihan na hindi mapapatayan. Pero ano hinihingi niya? Wisdom. At yung kayamanan, at yung kapangyarihan, at yung kung kalakasan niya sa kanyang mga kaaway, ay pawang ibinigay at idinagdag na lamang ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Ikatlo po, ano po yung personal na relasyon dapat natin taglay? Sabi po, ikatlo na kinanta natin yung umaga, na yung pangako ng Diyos, dapat po natin sandigan po yan eh. Tingnan po, bakit naaalala na yung ginamit kaninang umaga? Kasi alam niyo po yun, ini-insta ko po palagi, makakawin po tayo, mapraktisin niyo sa bahay ko talaga. Instruction ko po ang ating music leader po sa umaga, glory to God, si Sister Irma. Umaga pa lang po yan, halimbawa yung mail, nakakagaling bukas o, mamaya pinapractice na po niya. Kaya tingnan nyo, kung hindi nakakalimutan yung inaawit, tumatanong sa puso. And ang instruction po sa atin ng Panginoon po, after yung prayer, sa atin po, sinasabi ko sa kanila, mag-awit pa tayo ng dalawa po na himno at salmo, para darating ang time, kahit walang kodigo po, alam natin yung inaawit natin, amen po ba yun? Kaya awa ng Diyos, nalulugod po yung Diyos sa mga ginagawa ko na ito. Kasi wisdom po yun eh. Ano po yung mga pangako ng Diyos? Ayan, pag may personal kang relasyon po, lahat ng pangako niya hahawakan nyo. Sabi po dito ng Isaiah, kung ang awit po, 46 Gs. Sa English po, be still and know that I am God. Naku, Pastor, hindi ko yung digmaan, nakakatakot po. Be still and know that I am God. Nakaluklok yung Diyos po natin na may personal tayong relasyon eh. Bakit kayo natatakot sa World War III? Amen po ba yun? Naghahali po ang Diyos ngayon. Kahit may gera pa, He is in control of the situation. Be still and know that I am God. Naku, Pastor, level 3 na naman tayo. Ano? Sino rin nung nalaman po pagdating po ng Disyembre? Kasi, di ba Disyembre po, nakikita natin, siguro mag-i-spike na naman yan. Pagdating ng January po, nag-level number 3 ulit. O yung mga kapatid po, paniwala rin ang Pastor, grabe si control. Be still and know that I am God. Ako po, nawala ng trabaho yung magulang ko. Nakawa nga ako sa mga estudyante ko. Kung may mga nakikinig ko na estudyante ko ngayon, huwag kayong magpapakamatay. Tatlo na yung mga estudyante ko, nag-DPT sila, kumatagal po sila doon po sa tulay, doon po kapit, hindi na sila makapag-enroll, mga magulang nila wala. Bakit ko nawala? Dahil sa pandemya, nawala ng trabaho. Pero naramdaman niyo po ba yun, na tayo po magkakiwakan? Para malayo sa isipan ko ng isang mananampalataya yan, because we know that God is in total control. Amen po ba? Kaya huwag kayo Pastor. Kaya na, yan yung may paalala lang po ako sa inyo. Sabi po, huwag kayo matatalang ako eh, mga iba ko eh. Bako, pag-gasolina na tayo, papultat na natin. Pag kinumpit ko yun, yung kung na-create ko na pangamba sa puso ninyo, halimbawa, itong piso, no? Tapos kinumpit, makakitid ka lang ng 150 pesos po. Pero yung pangamba naman, yung kung nagmamadali ka, yung kung hinord mo lahat ng gasolina po, o ulitin ko lang po ha, ano man ang gagawin natin, ano man ang sasabihin natin, gawin natin sa ikaluluwalhati ng Diyos. Yung natatalang ako kung magpagasolina ko, hindi ko po sinasabi masama, pero huwag kayo natatalang pa. Isa na, boss ng traffic eh. Naku, Pastor, kinakabahan po ako, tataas na hilihin ko ng mga gulay. Kaya lahat ang gulay ko pinabibili. Wala nang natira po dun sa mga gusto kong anit-aling. Ang prinsipyo palagi po natin, sabi po ng awit 46:10, ihinto ninyo yung labanan, do not struggle, ihinto ang labanan, sapagkat ako ang Diyos,
na dapat inyong malaman ang kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutan, pinakadakila. Trust the Lord with all thine heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge me, sabi ng Panginoon, and definitely, I will make your path straight. Isang maturity po na nati-develop namin. At yung wisdom, wisdom. Sabi mga kapatid ko, huwag kayo magsa-struggle po sa kamatayan. Ang kamatayan mo, dadating po yan sa takdang panahon. Naku, pastor, hindi ko, kailangan mo, magsaging-saging po ako, mabuti na. Pero bigyan mo rin ng panahon ng sarili mo na makapagpahinga. Hindi po yung buong oras na naman, ginadjaging nyo na lang. Ito, totoo ito ha. May kakilala ko yung mga ito, talagang, ay, ayoko makapay kasi magja-jogging ako araw-araw. Ginawa ko, nagja-jogging. Nawala ng reno ko yung bus. Dire-diretso sa kanya, patay po siya. Kasi nakatakda ko yung kamatayan. Ano na yung struggle po ninyo? Halimbawa ako, katulad ng isang nagpakamatay, documented po ito ha. Uminom po ng malatayon po, lason po yun. Uminom ng lason. May nakapira po siya sa squatter. Ang ginawa ko, nakakawag po siya ng gano'n, nahulog po siya. Katulad ng Timo Sego, gano'n yung mga yun sa Itulaga po na nahulog po doon sa sapa. Paghulog niya po doon, lahat ng ininom niya malatayon, sinukan niya ng sinukan, nung inapo sa ospital, buhay. Hindi pa niya panahon. Pero yung isang hari po sa Middle East, nasabi niya maraming gustong pumatay sa kanya, tumira po siya doon sa tore. At doon po sa tore na yun, bodyguard po nakapaligid sa kanya. Nung lumipad po yung isang helicopter ng kanyang bodyguard, eksaktong bagsak po sa tore, patay yung hari. Hindi natin alam po yung buhay ng tao po eh. Kaya pati yan, be still and know that I am God. Ano pa po sinasabi? Next slide, sabi po, kaya dapat kapit lang sa pangako ng Diyos eh. Pag nakakapit po tayo, awit 37:5, ang iyong sarili sa Kanya italaga. Commit yourself unto God at tutulungan ganap ka kapag ikaw ay nagtiwala. Kaya yung buong puso ninyo, Lord, nagtitiwala po ako sa inyo, Panginoon. Nawalan ko ng trabaho yung asawa ko. Ako po, Panginoong Diyos, ay nangangamba ko sa kalusugan ko. Pero ang sabi ko ng awit 37:5, ang iyong sarili sa Kanya italaga. Pero mas higit kong nalalaman kung anong magagandang plano sa akin, kaya itinatalaga ko ang aking sarili at ang pangako mo na pangahawakan ko, tutulungan mo po akong ganap kapag ako ako'y nagtiwala sa inyo, Panginoon. Hindi ko salita yan, salita po din ng Biblia. Ha? Kaya, unang-una ko yung natatakot sa kamatayan. Alam niyo po, natatakot sa kamatayan, hindi handa. Can we say amen? Sabi po ng Biblia, kagaya po ng mga damo at ng mga bulaklak na sila'y nalalanta sa takdang panahon. At gaya din naman ang puso, ang sabi ng Biblia, na pagkakay naroon ito, bukas makalawa, wala ka na. Ganun din naman po ang pagdating ng kamatayan sa buhay ng tao. Naalala ko po yung nanay ko dati, ang mother ko po dati, kapag po siya inatake ng hika, nakapanak po siya sa ospital. Pero nung mga last days na ng mother ko po, yung pong nakapag-cleansing na siya, natanggap na po niya lahat, alam mo ba natulog lang siya ng gano'n? Walang stress problem po eh. Kasi you have to trust the Lord, lalo na isusuko mo na. Hindi mahirap isuko yung buhay natin eh. Kung lahat ng sasabihin mo, lahat ng ginagawa mo, lahat ng nilalakaran mo, nakasuko po sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo, yun po ang may personal na relasyon. Kaya hawakan mo lang po yung lahat ng pangako ng Diyos. Pag may bagyo ko, be still and know that I am God. Pag kami mga digmaan po, mangyayari po talaga yan, be still and know that I am God. Pag kami sakay po kayo, ventilator na po kayo, o kaya po kayo nakikita niyo po, 50-50 na buhay niyo. Lord, sa isip niyo, be still and know that you are God. Pinagkakatiwala ko po ang aking sarili sa inyong maingat at mapagpalang kamay. That's a personal relationship with the Lord. Yung worry ang worry, kasi natin ito yung relasyon niya sa Diyos. Ika-apa po, huli sa lahat. Sino po yung may relasyon? Yung kung dinidinig ninyo yung boses ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng Biblia. Ulitin ko po ha, hindi po yung bulong na napapakinggan natin po sa panaginip, o hindi po kaya yung mga bulong po na sinasabi ng mga tao. Ang ating pinakinggan po ay ang payo, pagsunod sa banal na Espiritu sa pamamagitan po na salita ng Diyos. Tingnan
niyo po ang aklat ng 1:14. The book of John, chapter 14, verse 15 to 17. Ano po ang sabi ng 1:14, 15 at 17? Kung iniibig ninyo ako, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Bukas sa personal relationship with the Lord, yung tumutupad ng kanyang utos. Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman at siya po ang Espiritu ng katotohanan. Can we say, Espiritu ng katotohanan? Kaya po pagka nandun po tayo sa personal na relasyon kay Kristo, doon po tayo sa Espiritu po ng katotohanan. Kaya po may patnubay. Tignan niyo po, may nagbigay po sa inyo ng isang pagkain, ang ito lang tinapad. Ang unang priority niyo po, pakinggan niyo mabuti, ang unang po niyo priority po, kakainin niyo, gutom kayo eh. Lord, maraming salamat po sa pagkain na ito. Biyaya ito ang kapag mo, nagbigay po sa akin. At ang nagbigay po nito, pagpalain niyo po, maka-100 beses. That creates your own personal relationship with the Lord. Lalabas po kayo, excited, wala na, sakay kagad sa kotse. Yung pala, doon pala kayo mababang ka, mamamatay kayo. Pero yung may personal na relasyon, Lord, sasakay po ko ng kotse. Pinakakatiwala ko po ang buhay ko, ano man ang mangyari Panginoong Diyos, dahil bilbigan. Tapos mababanggalan ko, tanda, pamatayan mo. Sakto-eksakto, mapasok sa kalooban ng Diyos. Why? Because you have a personal relationship with the Lord. Pwede mo, express mo, kaya magagalit sa akin, kung meron pa ulit ito ng mga kalalakihan, may mga kapit, pwede mo ba sabihin nyo na, Lord, ikaw na po ang mapagpaalam ko sa kakainan po namin ang kapit ko mamaya, ito pa naman sa panalangin nyo, babatabagin na kayo ng ganda ng Espiritu eh. Amen po ba yun? May kaya ko ang sumit mo lang naman na, sana po huwag kami mahuli ng aming misis, ang aming misis po. May ganun ka dito, wala kang personal na relasyon sa Diyos. Masasabi ko, papalunos naman yun, ano? Sobrang papalunos naman. Pinagpasalamat ka na huwag mahuli ng misis, ano? Pero kung talaga may relasyon ka sa Diyos, Lord, sisisi na ako, talaga ng lahat ng ginagawa ko kay mali, sinabi ko ng Biblia, linis ng pastor. Kaya Panginoon, inimit ko po sa huling pagkakataon para makipag-iwalay na. Ano si Amen po? Makikipag-iwalay na ako, gusto ko lang bumalik sa aking misis. Kaya pagbalik ko sa misis ninyo, biglang tinamaan kayo ng bigla. Saan kayo pupunta nun? Sa langit o sa impyerno? Nakita ng Diyos ang puso ninyo na may personal kayong relasyon sa Kanya. Hallelujah. Pero huwag naman sanang tamaan ng bigla, pero na nagsisi na ka, tinamaan ka ng bigla. Kaya kapatid, malalaman niyo sa sarili ninyo eh. Sumusunod ba ako sa udyok ng ganang Espiritu? Ay naku kapatid, magsimula ako ang prayer po na ito, sinimulan namin isang taon na nakakaraan. Ang dami ng give up. Una-una ako ay mahilig ko na nagpakupo sa Facebook ko talaga eh. Baka wala na kayo kapit, niloloko ko mga estudyante ko. Naglalagay ko ako ito ng mga bagay ko na maaaring ko nila na maging katatawanan ko. Pero nung sabi ko, Lord, ano po ba yung tamang gawin ko? Ang usap yung Espiritu eh. Walang wisdom yan, anak. Mangyayari sa inyo yan. Baka misinterpret pa. Kaya mas maganda, huwag ka na lang mag-post at manalangin ka na lang. O di, sino nagpapupo yung udyok ng banal na Espiritu ko? Sino naman na kayo mag-post ko ng kinakain, di ba? Kasi tinitignan niyo po, sige yan na naka-likes yan. Nag-like na kayo kaaway natin yan. Di ba kung isang gano'n pa, no? Hindi naman, talagang hindi lang sa akin to. Ayaw yung kinakain ko eh. Kasi nagpo-promote din kung minsan po yan ng sama ng loob. Pero subukan niyo kung makawala dyan, hindi masama. Tingnan nyo lang yung mga balita. O kaya kung may mga birthdays na dapat kayo batiin niyo po muna. Wala namang problema yun. Pero tingnan niyo po yung cellphone ninyo. Diyan naka-record po yung average time ninyo na pinoconsume sa isang araw. Pag lumalagpas po ng walang oras, taas po yan, may Diyos-Diyosan ang puso ninyo. Pastor, ano lang naman mo, 7 hours and 45 minutes, Diyos-Diyosan pa rin. Dapat huwag ganun kadami mo. Huwag ganun kadami mo yung ating pong inilalakad dyan. Palitan po naman natin, ilang oras yung inilalakad natin sa panalangin? Pag bumaliktad na po yun, mas marami na sa panalangin, mas marami na sa sariling awitan natin kay Lord, mas marami na sa pagbabasa ng Biblia, I think totoo na ang personal na relasyon mo kay Kristo. Can we say amen? Hallelujah.
Malalaman niyo naman po yun eh, kung tayo po genuine of faith. Kaya pag genuine po tayo, lahat ng apat na yan, Lord, didingin ko lang po yung gusto ninyo sabihin. Sinasabi ni Pastor po, gagawin na naman, sasabihin ka lang, ganito ako sa kapatid, pero take over po, ito po sabihin lang ako, Panginoon, you are the Lord of this tongue. You are the Lord of this mind. Yung iisip ko, Lord, you are the Lord of these hands. Lahat ng gagastusin mo. Lord, you are the Lord po of my mind. You are the Lord of my decision. Kaya ang masusunod po ang inyong kagustuhan na nakalagay sa Bible, hindi po yung sarili kong gusto. And you will have eternal life in heaven. Purihin po kayo ng Diyos. Kanina po, no? Ano po yung unang sinabi natin? Ano yung relasyon na nabuo po? Ay po, tinuring na kaibigan. Pero tignan niyo po ito. Tumaas pa yung level natin sa pagiging kaibigan eh. Bilang pambakas, ano ang relasyon mo ngayon kay Kristo? Sabi po dito, tignan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga kaibigan. Nag-evolve po, no? Tinaas ni Lord yung kalagayan natin na tayo po ay tinatawag na mga anak ng Diyos. At yun nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga kasalibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Sabi ng John 1:12, for those who receive Him, for those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Children born not of natural descent of her husband's male, but born of the Spirit. Sabi ko ng Biblia, binigyan tayo ngayon ng karapatan na maging anak ng Diyos. Anong relasyon natin ngayon? Tayo po lahat ay anak ng Diyos. At ang lahat po ng anak ng Diyos, ay sabi ko na, Amen! Hallelujah! Palapakan po natin ang anak ng Diyos. Tayo po lahat ay tumayo at ating pagkakin ang pagpapala, ang gabay ko, at ang patubay ng ating kapinan. Napakabuti mo, Panginoon Diyos, sa church nito. Patuloy itinutuloy niyo po ang mga mali po namin pananaw. Nakakala kung kami po'y nakakadalo ng panalangin, kung kami po, Panginoong Diyos, ay nakapagbibigay po palagi sa inyo pong mga offering, kami po ay may personal ng relasyon sa inyo. Ngunit kami po ay tinuring ninyong mga anak. At wala pong anak, Panginoon, na hindi po sumusunod sa kanyang mga magulang. Ng lahat ng mga anak ninyo na tinagubilinan ninyo, Panginoong Ama. Lalong-lalo na ang lahat ng mga aral sa buong bahagi ng buhay namin. Ang amin pong kakainin, ang amin pong sasabihin, ang amin pong gagawin, ang amin pong iinumin, ang lahat ng ito po ay para sa ikaluluwahati niyo po at ang lahat ng bagay po ay sinasambit namin na may pagpapasalamat sa aming mga puso. Na Panginoong Ama, pinangahawakan namin ang lahat po ng inyong mga pangako. You will never leave us nor forsake us. Just be still and know that I am God. Kaya ano man ang mga digmaan na dumating, ano man ang mga kabigatan po ng aming kalooban, lalong-lalo na kung may mga sakit po o nawalan ng trabaho, be still and know that I am God. Salamat, Panginoong Ama, sapagkat ang inyong paanyaya po ng banal na Espiritu ng lahat ng bahagi ng aming buhay po ay maliwanagan ay patuloy ninyong ginagawa, Panginoong Ama. Na ikaw ang kadahilanan po kung kaya po kami, Lord, ay nabubuhay. Ultimong kakain kami, pasalamat, Panginoon. Ultimong matutulog kami, pagdakila po at pag-recognize, Panginoon, sa kabutihan ninyo na kami po ay mahihimbing po at mabibigyan po ng pagpapahinga sa isang buong araw po na inyong ginawa. Hindi nyo po inalaw po, Lord, na kami po ay maaksidente o mapahamak man lamang. Kaya ang personal na relasyon na ito ay palagi nyo pong ipaalala. We do not want, Lord, na maging fake o maging counterfeit po ang aming relasyon sa inyo. At tanging kami po ang nakakaalam ngayon sa udyok ng banal na Espiritu kung ang lahat ng aming ginagawa po ay peke o totoo, Panginoong Ama. Nawa po kasumpungan niyo po ang banal na iglesia. Kasama po ako bilang pastor na ito, Panginoong Diyos, na huwag pong maging pagpapanggap ang aming pong mga nalalakaran kung hindi sa kapangyarihan po ng liwanag ng salita ninyo, ma-reveal po ang lahat ng mga pagpapanggap, ang lahat po ng mga pagkakamali, ang lahat po ng mga aral na hindi po naging tama sa aming mga buhay. Kaya alam ko, Panginoon Diyos, pati po ang aming pong mga audience na nakikinig ngayon, ikaw ang kumilos po sa kanila upang maunawaan nila kung ano po ang kahulugan ng personal Lord and Savior namin, Panginoong Ama, na walang bahagi ng aming buhay na may kadiliman, kung hindi ang lahat ng bahagi ng aming buhay po ay nakapasa ilalim po sa kapangyarihan ni Kristo Jesus na amin na ngayong Diyos at tagapagligtas.
Kaya Ama, maraming salamat sa umagang ito, sa patuloy na pag-guide po, for the discerning spirit po, sa lahat ng wisdom na binigay niyo po sa amin, gaya ni Haring Solomon, na ang pagkatakot sa Diyos po ay pasimula ng karunungan at ang kaalaman po ay ang paglakad sa katwiran ni Kristo na aming Panginoon. Kaya maraming salamat. Ang lahat ng papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Lahat po'y magsabi ng Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay darako sa ating susunod na gawain sa pagkakaloob sa ating Diyos. Manalangin po tayong lahat. Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa mga pagpapala na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa aming pong mga buhay. Sa oras na ito, ibinabalik namin ang lahat ng mga pasasalamat sa pamagitan po ng mga kaloob na ito. Tanggapin niyo po ito at patuloy na magamit sa pagpapalaganap ng iyong banal na salita. Maraming makatagpo sa iyo po, Panginoong Hesus, sa pamagitan po ng ministry na ipinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. More than I could hope or dream of, you would put a finger on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can't contain it. So much about you away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much about you away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. You're more than enough for me. More than enough for me. Amen. God is more than enough. Ngayon po, para po sa ating mga announcements, ayan, pagbati po muna sa mga magdiriwang ng kaarawan para po sa linggong ito. Happy birthday po sa ngayong March 13, Sister Rosita Jimenez. Happy birthday! Siya po yung mother ni Brother Jeff, yung asawa po ni Arlene. Yan. And on March 15, happy birthday, Sister Marley de los Reyes. Yan. And on March 17, happy birthday din po kay Sister Marilu Luklukan. Iyan lang po yung nakalista, pero baka meron pa pong hindi na bati. Baka nandirito po siya, magdiriwang siya ng kaarawan niya ngayong linggo. Meron po ba? Pwede pong itaas ng kamay? Wala po. Ngayong March 13 po, ngayong araw na ito, nagdiriwang din ng wedding anniversary si Brother Ernesto and Sister Sara Ordinario. Happy anniversary. Ngayon din sa ating anniversary, baka po mayroong nagdiriwang ngayong linggo. Pagdati po sa mga bagong dalo o mga bisita ng ating iglesia, meron po ba first timer? Wala po. Si Sister Mika, we welcome her to our church. Siya po yung kabiyak ng pamangkin ko, si Brother Dexter. Yeah. Sister Mika, welcome to Feast of Harvest. Though she attended last Sunday, pero hindi po natin siya na-acknowledge. Yan, ito sana yung sunod-sunod na pagdalo sa iglesia. And also yung kaibigan ni Brother Edger. Ano po bang pangalan? Tama naman, di ba? Kaibigan. Sige, girlfriend. Babae. Nahiya tuloy si Edger. Ano pong pangalan? Sister Jonah, yan. Welcome to Feast of Harvest. Palagi natin siyang makakasama sa ating gawain. Sige po, i-bless natin yung mga kapatid natin. Idulog natin sila sa ating Panginoon. Lord, sa paglapit namin sa inyo, dinudulog namin ng mga kapatid na magdiriwang ng kaarawan, si Sister Rose, si Sister Marley, si Sister Marilu,
patuloy na pagpapala yung pagkalob niyo po sa kanila, kalakasan, kagalingan, Panginoon. Nalalaman mo po, nababatid mo yung mga pangangailangan ng kanilang mga puso. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang tumugon, patuloy na ikaw ang magbigay sa kanila ng comfort sa mga pagkakataon na may kalungkutan o may kapigatian, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng pag-asa, ikaw ang Diyos ng biyaya, Panginoon. Kaya patuloy sa iyo kami dumudulog, Panginoon, para sa kanila pong mga buhay. And we also pray for Brother Ernesto and Sister Sarah as they celebrate their wedding anniversary today, Panginoon. Patuloy na palalalimin mo pa po, Panginoon, ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. At patuloy mong gagamitin sila na instrumento upang madala nila, Panginoon, ang kaniyang sambahayan sa iyong paanan, Panginoong Diyos. And we also pray for Sister Jonah and Sister Micah na patuloy, Panginoon, na katagpuin mo sila, Panginoon, sa kanila pong buhay. Makilala kanila bilang personal na tagapagligtas na Diyos ng kanila pong mga buhay. Sa pamagitan po ng mga kapatid namin na si Brother Edget, si Brother Dexter na ginagamit mo upang makakilala sila sa inyo, Panginoon. Maraming salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Happy birthday and happy wedding anniversary and welcome to our church. And also for our announcement, Bible study tuwing Wednesday po yan. Live po yan via Facebook, so 7 o'clock ng gabi. So pwede po natin buksan yung ating Facebook page ng ating iglesia, Feast of Harvest Christian Ministry, at makikita po natin yan tuwing Wednesday ng 7 o'clock ang ating live na Bible study. And also for our prayer meeting, 5 a.m. and 8 p.m. every day via Facebook Messenger. Tapos po, ang sabi dito, join us and be part of the prayer circle. Kung meron po kayong mga nais ipanalangin, pwede niyo pong banggitin yan kay Brother Greg o kaya kay Pastor or kung sino man po yung elder na kakilala natin para po maisama sa ating pong prayer meeting o sa ating panalanginan. Meron pa po ba? Na announcement, wala na po. Ayan, kung wala na po, tinatawagan ko po muli ang ating Pastor Archie Rezas para po sa closing prayer and benediction. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Una po sa lahat po, lahat ng gustong magpabautismo po, may mga kapatid po tayo na hindi pa nababautismohan. Naghihintay pa po tayo para po dumami po yung isa na mababautismohan po, at kung loloobin ng Panginoon po, ito po'y magaganap po sa hapon na po ng darating na linggo. Kaya lahat po ng gustong magpabautismo, hindi pa nababaptize, ito po yung pagkakataong makasunod po tayo sa kalooban ng Diyos. Lalo na po yung mga audience po natin, mga kapatiran po na gustong magpabaptize, dahil mahalaga po yun na naaralan po kayo, naturuan po kayo, at kayo po ay kabahagi po ng ministeryo po na ito. Kaya po magpalista po kayo, i-inform nyo po kami, at kayo po ay babautismahan po namin sa kalooban ng ating Panginoon. Sige po, tayo po lahat ay dumako sa banal na panalangin. Panginoong Diyos, muli po kami nagkatipon at nagpapasalamat po sa aming pag-uwi. Gaya ng amin pong natutunan ngayon, Panginoon, maski po ang pag-iwahiwalay po namin ay amin pong pinagpapasalamat, Panginoong Ama, sa amin pong pag-uwi, sapagkat ang mga anghel niyo po, ang aming mga kasabay, at patuloy na mag-iingat po sa amin sa anumang kapahamakan po o mga maaaring aksidente na mangyari po sa aming buhay. Salamat po ng marami, at naganap na naman po ang aming pong mataas na pagpupuri at pagpapasalamat na kami po ay nagkita-kita, Panginoong Ama, at patuloy pong dama namin ang pag-ibig po ng bawat isa, dama namin po ang lahat po ng mga pagkalinga ng mga kapatiran, maging ang mga audience po na nakikinig sa amin ngayon, Panginoong Ama, patuloy ko po na binabasbasan sila, at patuloy na hinihiling po ang kagalingan ng mga may sakit po, lalo na sa ministeryo na ito, Panginoong Ama. Kaya po sa umagang ito, sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit,
gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan at ng karunungan ng Santo at Banal na Espiritu. Binabasbasan ko po ang lahat ng mga elders, ang mga ministry heads, ang lahat ng kabataan, ang mga prayer warriors, ang lahat po ng mga kapatiran at ang mga audiences po na nakikinig po sa panahon na ito, sa lahat ng mga Bible studies at lahat ng mga preachings po, Panginoong Ama. Patuloy po na maganap po nawa ang tema ng Peace of Harvest Christian Ministry, ang pagbalik kay Yahweh 2022, Panginoong Ama, at ang bisa at kapangyarihan po ng aklat ng bilang sa 6:24 hanggang 27. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Kaya Panginoon, ang mataas na kapurihan ay tanging sa iyo lamang, sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen. Praise God. Hallelujah. Pagiging Panginoon, tapos na po tayo sa ating gawain. Sa mga kapatid natin na nasa online, maraming salamat po. Magkita po muli tayo sa susunod na linggo. At sa mga nandirito naman po, mapagpalang umaga sa ating lahat. Bawal po muna tayong magkamayan, magsikuhan muna tayo. Iba pong siko yung siko to siko, baka mamaya gano'n din yung mga kapatid natin. Biro lang po, or mag-feast bump po muna. Pagpapala po mula sa ating Panginoon, maganda pong umaga sa inyong lahat. God bless you all, church. Homes be filled with dancing. May your hearts be filled with joy. May your glories bow to Jesus. As the people turn to pray. From the mountain to the valley, hear our praises rise to you. From the heavens to the nations, hear our singing. Fill the air. God bless you all. See you next Sunday. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon Jesus. May the light shine in the darkness as we fall.